Half day na lang ang pasok sa trabaho sa mga ahensya ng gobyerno bukas. Ngayong Martes, Maria Santo naman nagsimula ng mag-uwian ang mga main characters sa kani-kanilang mga probinsya. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Cubao Bus Terminal, si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, may mga punuan na nabambiyahe. Actually, andito nga tayo sa isa sa mga bus terminals dito sa Cubao, specifically sa biyaheng Panorte. At kung mapapansin nyo sa aking likuran, hindi lang masyadong kita Papsi kasi dito tayo sa mismong dulong bahagi na ng waiting area kung saan nga naantay ng mga pasahero yung mga biyahe nilang Panorte, specifically sa mga papuntang Lingayen, Pangasinan, sa papuntang Olongapo, Baguio, Papsi. Pero Papsi, kung ikukumpara talaga kaninang umaga, may mas madami na talaga yung tao ngayon, which nabisuhan din tayo na makapamunuan ng dito sa bus terminal na talagang mas dadami ng tao sa pagsapit nga ng gabi dahil nga ito na yung katapusan ng kanilang working hours, lalo na bukas ay half day pa. Papsi, ilibot ko lang kayo saglit sa mismong sitwasyon dito. So dito, Papsi, yung mismong waiting area nila, nabanggit ko, no? At dun sa dulo, Papsi, tingnan natin saglit, no? Puntahan natin. Ayan, kung makikita niyo, Papsi, pakita ko muna, ito yung mga buses na Panorte na usually jam-pack talaga, Papsi, yung mga biyaheng pa Baguio at syempre yung biyaheng pa Pangasinan, no? Kasi yun talaga karaniwang probinsya daw ayon sa mga nakausap natin. So ito, pa biyaheng Lingayen yan. Ito, Papsi, yung mismong lugar kung saan yung pilahan ng mga bentahan ng tickets. At kung kukumpara talaga kanina, Papsi, may mga videos tayo na halos kakaunti lang talaga yung mga tao dahil nga talaga inaasahan nila mas gabi pa darating ang mga tao. At dito, Papsi, actually hindi pa naman fully book yung mga biyahe rito kahit marami na yung tao dahil pwede pa naman pumunta yung mga ating kapatid na gustong bumiyahe ngayong araw at maging bukas dahil pwede pa naman mag-online reservation at maging walk-in. Pero Papsi, saglitan ko lang din sabihin na doon dito kasi sa katabing terminal kung saan yung biyaheng pa-south, yun yung fully book. So specifically, Papsi, yung biyaheng pa Bicol, kung saan fully book na yung mga biyaheng Camarines Norte, Camarines Sur, Daet, at maging Albay hanggang April 4, no? Pero kaya nga, sabi nga ng mga nakausap natin dito na konduktor pati yung pamunuan, halos parehas lang daw yung dami ng tao kumpara noong last year na Semana Santa pati ngayon. Kasi Papsi, kahit na mataas yung kahit na tumataas yung presyo ng petrolyo, ang mga sinabi na ating mga kapatid dito, talagang bumabiyahe pa rin sila dahil tipid pa sa pamasahe. So, Papsi, maghanap tayo ng pwedeng ma-interview. Hello po ate, kamusta po? Saan po ang biyahe niyo? Olongapo. Olongapo po. Anong oras po kayo pumila dito? Mga 4. Mga 4. Tapos anong oras po? 8 p.m. pa ang sakay. Pero naka-online reservation po kayo? Meron, hindi. Wala. Walk-in po. Ate, bakit mo po pinili pa rin na bumiyahe kahit ng taas po ng presyo ng petrolyo? Magbabakasyon lang. Pero bakit po pumunta pa rin kahit nga syempre, grabe yung pagtaas ng presyo ng petrolyo, sapat naman po ba yung Okay naman. father niyo po? Ito po. Nag-try niyo na mag-drive. Di ba po talagang Bus lang talaga. Oh. Para po sa inyo, mas convenient po ba talaga yung bus? Kahit na, Mas tipid naman siguro kaysa kotse-kotse. kasi po, Kasi pag maraming gastos, diba? Toll gate pa, gas. Dito, diretso lang po. okay. Ayun, Papsi, isa nga sa mga nakausap din natin si ate, thank you po. Nasabi nga niya, yun din yung nakausap natin kanina, mapakita ko yung pahayag, Pops Day, na ilan nga sa mga saloobin talaga nila, mas convenient daw talaga dahil imbis na magbayad na lang sa toll gate, pati sa mismo mga pagkain, sa pagod din kapag nagdadrive, mas pinipinin talaga nila mag-commute, Pops Day, dahil nga para hayahay na rin. At syempre hanggang ngayon, Pops Day, suspendido pa rin yung taas na pamasahe, Pops Day. Okay, Ray, nabanggit mo kanina may biyaheng Palingayen, tapos yung nakausap mo papuntang Olongapo. Pero patungong saan ba yung ibang mga biyahe dyan ng bus? Actually, i-walk through ko lang din tayo ulit, no? Para mapakita talaga yung mismong itsura. Kasi dito, Papsi, mga puro Panorte talaga. Sa Panorte. kabilang terminal yung pa-Bicol, pa-South. Ayan, Papsi, kung makikita nyo, maliban sa Lingayen, may mga biyaheng
San Fernando, Pampanga. Pops Lee, kung makikita nyo sa huli. Oo. Yan, medyo nag-aayos na, nagpipila na. Tapos meron din dito kanina, Pops Lee, dito talaga yung biyaheng pa Baguio eh. So dito yung Okay. karamihan, jam-pack talaga yung mga pila. At maliban din doon, Pops Lee, may biyahe ring pala Union, pero hindi lang, wala atang bus as of the moment, Pops Lee. Okay. Ray, may mga nabalitaan ka ba na nagtaas ng pasahe dyan sa Cubao Bus Terminal? Well, Pops Lee, kumpara talaga sa PITX na dito nga sa Cubao Bus Terminal, both terminal sa Panorte pati South, napaka-stricto talaga nila sa usaping ganyan taas sa pasahe kasi sabi nila hanggat wala raw talagang binibigay na abiso, inaprobahan yung mga patakaran ng gobyerno, hindi raw talaga sila magtataas ng pasahe kahit nga raw, Pops Lee, mabigat talaga sa bulsa. Ayun, Ray, anong reaksyon naman ng mga pasahero dun sa wala mo nang bukasan ng aircon hanggat hindi pa babiyahe? Ang init pa naman ng panahon. Pops, may mga nakausap tayo kanina pero try natin humatak ulit mamaya. Kasi ang sabi nila, actually halo-halo talaga yung diskusyon nila kanina nung nakausap ko. Yung iba okay lang naman daw kasi naiintindihan nila yung sitwasyon din ng mga conductor dito, mga bus company. Lalo nga hindi rin, maliban sa hindi nagtataas pasahe, yung mismong price ng petrolyo, tumataas din, no? So, kumbaga, sila lang din yung makakapag-benefit. Pero yung ilan naman, syempre, lalo na yung mga kasama na bata, pamilya, pati matatanda, yun yung nakausap ko na hirap talaga at ayaw, hindi naman sa ayaw, pero ang gusto sana nila, kahit mga 10 to 15 minutes, mabuksan na raw sana yung aircon para syempre makapagpalamig din, Pops Lee. Correct. Ray, kamusta naman ang operasyon ng mga bus station dyan? 24 hours ba sila ngayong Semana Santa? Yes, Pops Lee, maliban sa Semana Santa, actually, everyday naman, Pops Lee, sa lahat ng Cubao Bus Terminal, ay 24 hours naman open para sa mga pasahero, mga biyahero. Lalo ngayong Holy Week, inaasahan daw talaga nila, mas magdadagsaan pa ang tao, Pops Lee, bukas, lalo ito na yung huling araw bago mismo talaga ang Holy Week break ng mga nagtatrabaho. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.